inyong pakialaman ang pera ng inyong anak. Sa akin kayo humingi, sa akin kayo magtiwala. Hindi ko kayo pababayaan. Ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay magdadala sa inyo sa pagkain. Good morning mga kapatid. Sa araw-araw natin buhay, laging may plano si Satanas sa atin. At ang plano niya, to steal, to kill, and to destroy. So dapat alert tayo lagi. Magbantay tayo. Kasi he is like a roaring lion ready to devour. Sisirain niya yung faith natin. Ang trabaho niya, humadlang kumontra. So lagi tayong aware sa scheme ni Satanas. Sapagkat kung tayo lubos na magtitiwala sa Diyos, siya ang gagawa ng lahat ng bagay, mga kapatid. Kaya ng Diyos na gawin ang lahat ng bagay sa atin. Ang hinahanap niya lang yung magtitiwalang lubos, yung mananampalataya. Kasi hindi siya nalulugod sa hindi sumasampalataya. Kaya tayo mga anak ng Diyos, araw-araw tayong sasampalataya sa Kanya. Araw-araw tayong hihingi ng awa sa Diyos. Araw-araw natin i-acknowledge lahat ng gagawin natin sa buhay na ito. Papapangyarihin niya lagi. At meron siyang kapangyarihang gumawa sa atin. Magtiwala ka lang, siya ang gagawa. Kasi ang problema natin, mga kapatid, yung doubt. Nagdududa tayo sa kakayanan ng Diyos. Huwag kang magduda, kaya ng Diyos lahat gawin. Lahat ng bagay, kaya niyang gawin lahat. Nautusan niya nga buong universe, pati alon niya, inutusan niya, na hindi lalampas doon sa bato sa dampalpigan. Ang earth, inutusan niyang umikot, lahat. Kontrolado ng Diyos ang buong universe, kontrolado niya lahat ng bagay. Kontrolado niya lahat ng bagay, lalo sa buhay natin. Ang kailangan lang natin talagang lubos na magtiwala, lubos na sumampalataya, is the rest is to God. Siya na ang gagawa ng lahat. Maging sa pagnanasa at paggawa, ang Diyos ang gumagawa sa atin. Babasa ako sa inyo ng mga talata. Ezekiel 36:26. Ito sabi niya sa Bible. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa. At aking aalisin ng bagong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob nyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ang aking kahato at maisasagawa. Lahat ito ginawa ng Diyos. Wala naman tayong ginawa dito. Ang gagawin lang natin, magtiwala, sumampalataya. Ginawa ng Diyos, binigyan tayo ng bagong puso, bagong buhay. Inalis yung bagong puso, yung dating pagkatao. Inilagay niya yung Espiritu Santo niya sa atin. Tapos, palalakarin pa niya tayo sa lahat ng palatuntunan niya at maisasagawa niya sa pamamagitan ng pananampalataya natin. Sabi ng Proverbs 16:9, ganito. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad. Ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. So gagawa doon tayo ng mga plano sa ating mga buhay. Kung ano man ang gagawin natin sa araw na ito, gagawa tayo ng mga planning. Pero pag may error doon, ang Diyos ang magtutuwid nun. Siya ang gagawa. Kung mayroong palpak sa plano mo, siya magtutuwid nun. Kasi mahal na mahal tayo ng Diyos Gagawin niya lahat ng bagay para sa atin. Meron pa yan sa 19:21. Proverbs 19:21. May maraming kata sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ang siyang tatayo. So marami tayong plano sa buhay. Marami tayong gustong gawin, pero yung plano ng Diyos sa atin ang tatayo. Kasi mahal tayo ng Diyos Ayaw niya tayong hindi maligtas. Gusto niya maligtas tayo at pagpalain tayong lubos. Kaya gagawa ang Panginoon sa atin ng mga bagay, lahat ng bagay gagawa sa atin. Nalulugod lang siya sa sumasampalataya Kaya sabi ng Panginoon doon sa centurion, huwag kang matakot, sumampalataya ka lang. Yung centurion, ang tindi ng faith niya, di ba sabi niya, Panginoon, huwag ka nang pumunta doon sa bahay ko, sabihin mo lang. Kasi nausot sa authority rin ako
Pag sinabi ko, sumusunod sa akin mga member ko, sundalo ko, sabihin mo lang. Alam niya yung authority. Ganun lang. Pag sinabi ng Diyos itong ganitong bagay, yun ang authority, paniwalaan mo lang. Ako ang gagawa, ako magbibigay ng pagnanasa, ako kikilo sa buhay mo. Itutuwid ko lahat ng gagawin mo. Basta magtutulan tayo sumampalataya. At isa sa pamamagitan ng pananampalataya, yung pananalangin. Yung paghahabilin sa Diyos ang lahat ng gagawin mo. Ito sabi niya, Psalm 37:5. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon, tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papapangyarihin. So, kailangan mo magtiwala. Pag meron kang gagawin ngayon, Panginoon, pupunta po ako dun sa palengke, bibili po ako ng mga pagkain namin, ilagay mo po ako sa mga tinderang hindi ako lolokohin ng mga maling timbangan. Tapos, iligtas mo po ako sa mga snatcher, iligtas mo ako sa aksidente, makakapunta akong payapa, makakauwi. Gagawin ng Diyos yun. Magtiwala ka lang. Sabi sa Proverbs 3:6, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at Kanyang ituturo ang iyong mga landas. So, i-acknowledge mo. Lahat ng lakad mo, ituturo sa iyo landas. Kasi hindi tayo pababayaan ng Diyos, tandaan nyo. Never nang pabayaan tayo ng Diyos pagpakailanman. Kasi nagpasakop na tayo eh. Pinagkatiwala na natin ang buhay niya sa Kanya eh. Kaya sabi dun sa 1 Peter 4:19, kaya ipagkatiwala naman ng nagpapataayon sa kalooban ng Diyos ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na lumalang. Ipagkatiwala mo lang ang buhay mo sa Diyos, yung kaluluwa mo, yung buhay mo, yung ngayon, yung bukas, kasi yung nakaraan, tapos na yun eh. Hindi na maibabalik yun eh. Yung buhay mo ngayon at yung future, ipagkatiwala mo lang, siya gagawa. Magtiwala ka lang. Kayang gawin ng Diyos lahat yan. Sabi sa Isaiah 43:13. Oo, mula na magkaroon ng araw ako nga, at walang sino makakapagliligtas sa aking kamay, ako'y gagawa, sino bibigil? So pag meron kang gusto mangyari sa buhay mo, sa Diyos, gagawin ng Diyos, sino bibigil? If God is with us, who can be against us? Ano sabi ng Job 42:2? Ito sabi, nalalaman ko na magagawa mo ang lahat ng mga bagay at walang akala ka na mapipigilan. Lahat ng bagay magagawa ng Diyos. Yan nga ang Diyos eh. Magtiwala ka lang. Panginoon, bigyan mo po ako ng pangangailangan ko. Ito po ang kailangan ko. Kailangan ko po ng service na sasakyan para po maggaang ang paglakad-lakad ko sa ganito yan. Pagtiwalaan mo lang yan. Maghintay ka. Magagalap yun. Panginoon, pagalingin mo po yung anak ko. May sakit po eh. Walang paraan ng mga doktor dito. Ikaw ang nagpapagaling. Pagalingin mo po. Araw-araw lang hanggang hindi gumagaling. Pag-pray mo na lahat ng gusto nyong hingi sa Diyos, magtiwala lang kayo. Paniwalaan mo na mangyayari yun. Maghintay ka lang. Magaganap yun. Sabi sa Psalm 115. Ito sabi. Psalm 115:3. Ngunit ang aming Diyos ay nasa mga langit. Kanyang ginagawa ang kanyang ibigin. So kapag may hinihingi ka sa Diyos at iibigin ng Diyos yung, gagawin niya yun. Nakita niyo yung may ketong? Di ba sabi niya, Panginoon, Panginoon, linisin mo po ako, gusto ko pong gumaling sa ketong ko. Ano sagot ng Panginoon? Sige, gusto ko rin. Kasi kung ano yung gusto mo, ibibigay ng Diyos yun eh. If my words abide in you, and you abide in me, ask anything, I will give it to you. Kasi ganun ang ginawa na ng Diyos sa atin eh. Ibinilang na tayong katulad ng Panginoong Yesus, anak niya. Kasi ang anak niya, ang Panginoong Yesus, mga anak tayo ng Diyos. Gagawin tayong katulad ng Panginoong Yesus. So para maging katulad tayo ng Panginoong Yesus, maging masunurin tayo sa lahat ng kalooban niya. Kasi ang Panginoong Yesus, lahat ng gusto ng Ama, ginawa niya. Walang utos sa Ama na hindi niya ginawa. Ginawa niya.
Kaya kung tunay tayo mga anak ng Diyos, ito sabi sa John 10:27-29. Dinidinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin. So kilala ng Diyos ang sumasampalataya talaga. Nakikinig sa tinig ng Diyos at sumusunod. Tingnan mo sarili mo, nakikinig ka ba sa tinig at sumusunod ka? O anak ka ng Diyos, ano mangyayari sa iyo? Ito, 28-29. At sila'y bibigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailanman hindi sila malilipol. At hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Pangako ng Panginoong Jesus yan. Hindi tayo malilipol. At walang sino mang makakaagaw sa kamay ng Panginoong Jesus. Ito pa, talagang kinongkreto ng Diyos ang talagang protection sa atin, 29. Ang aking Ama, na sa kanila'y nagbigay sa akin, ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maaagaw ng sino man sa kamay ng Ama. So, dakila sa lahat. Ang Ama ang pinakadakila sa lahat. Dakila siya sa Panginoong Hesus. Dakila siya sa Espiritu Santo. Dakila siya sa lahat. Meron pa niya sa John 12, ano yata? Hindi ko matandaan kung John 12 yun. Ay, hindi. Ang kailangan lang natin laging gawin, Hebrews 11:6. At kung walang pananampalataya, hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya may Diyos. At siya ang magbibigay ganti sa mga Kanya'y nagsisihanap. So hindi daw kalulugdan ng Diyos pag walang pananampalataya. So kapag ikaw nagpe-pray, ibig sabihin may faith ka na magpe-pray ka sa Kanya. Lubusin mo yung faith na yun. Pagtiwalaan mo, ano man ang hingin mo, ibibigay eh. Kaya lang, makamit mo yung kondisyon. John 15:7. Kasi ang Diyos lagi siyang may if. If my words abide in you, you abide in me. As anything. Ang tinitignan lang ng Diyos, kung mananampalataya ka, makikinig ka ba, gagawin mo. Pag makikinig ka at gagawin mo, sasampalataya ka, gagawin niya rin yung sinabi niya. Ito sabi niya, kung kayo'y magsipanatili sa akin, at ang aking salita'y magsipanatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong ibigin, gagawin ko sa inyo. Magpanatili kayo sa akin. Sino ba ang ulo ng iglesia? Si Kristo. Sino ba ang iglesia? Yung lahat ng tinawag niyan, founded through apostles and the prophets. So mananatili ka doon sa ilalim ng otoridad ng mga apostles and the prophets. Mananatili ka sa iglesia, yun yung first love mo ang Diyos eh. Hindi ka aalis doon. Na-add sa aking mga salita. Lahat ng utos ni Kristo, mananatili ka. So nananatili ka kay Kristo sa salita, nananatili ka sa iglesia. As anything, I will give it to you. Kaya sabi ko nga yun, samantalahin nyo na eh. Kasi yan ang prophecy, excuse me. Yan ang prophecy sa iglesia natin. Bago dumating ang Panginoong Hesus, magiging masagana buhay natin lahat. Sa lahat ng bagay. Spiritual, physical at material. So hindi nyo kahit anong spiritual, physical o material. Magtiwala lang kayo sa Matthew 21:22. At lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. So hindi pwede magsinungaling ang Diyos dyan. Lahat ng inyong hihingin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. So lahat, anything, kahit ano maisipan ninyong hingin sa Diyos, ibibigay, kasi patapos na eh. Bali, wala naman sa Diyos yung mga bagay na materiaanin ba na iiwan naman natin yan. Kaya nga hindi tayo magtitipon yan kasi iiwanan lang yan eh. Ang tinitipon natin, yung pagsunod natin sa kalooban natin, kasi yun ang susunod sa langit eh. Yun ang ebidensya ng pagsunod eh.
Katulad nung sinabi niya sa Revelation 14:13. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo. Kasi pag isinusulat, lagi may ebidensya. Tinan nyo yung sa abogasiya, sa attorney, sa mga lawyer ka, lagi nababatay sa libro. Laging dapat nakasulat. Si Jesus Christ. For it is written. Kasi kung walang nakasulat, walang batayan eh. Bakit sa dokumento, meron nakasulat, tapos pinipirmahan natin. Tapos pinanonotaryo natin. Para legal, meron certificate of authenticity. Talagang nandun may papel. Ganon din sa Diyos eh. Ganon din may mga ebidensya. Sabi niya, isulat mo, mapapalat ang mga patay na nangamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo. Sinasabi ng Espiritu upang sila'y magsipagsinga sa kanilang mga gawa. Sapagkat ang kanilang gawa ay sumusunod sa kanila. Isinusulat lahat ng gawa ng Panginoon. Kaya sabi, magpakatatag kayo sa gawa ng Panginoon. Hindi nawawalang sa isa yung gawa natin sa Panginoon. Lahat ng kalit-liit ang pagsunod natin sa Diyos. Nakasulat yun sa aklat ng buhay. At susunod yun, may ebidensya. Kaya sabi, itanim nyo sa inyong kaluluwa ang mga salita. Ipunin ninyo sa inyong kaluluwa at yan ang magliligtas ng kaluluwa mo. Manatili ka lang lagi sa pananampalataya. Kasi alam nyo gagawin ng demonyo? Haharang lagi. Si Daniel nga hinarangan niya 21 days Nagpe-pray siya Yung prayer niya hindi agad natupad Bakit? Hinarangan ni Satanas 21 days hinarangan. Tinulungan siya ni Michael, the Prince of Israel. Tinulungan siya. Kaya ayun, nakarating din sa langit ang panalangin niya. Dininig ng Diyos. Kasi laging haharang si Satanas, tandaan nyo. May adversary yan Si Paquito Diaz yan Si Romy Diaz yan. Si Dick Israel yan. Yan ang kontrabida pelikulang Pilipino. Hindi pwedeng hindi ko kontra yan. Di ba naikwento ko sa inyo yung istorya ng The Frog and the Scorpion? Ulitin natin sandali yun. Yung The Frog and the Scorpion. Sabi ng frog, sabi ng scorpion, dalhin mo nga ako doon sa kabilang ibayo, palaka. Kasi hindi ako marunong lumangoy. Ikaw marunong kang lumangoy. Dalhin mo nga ako doon. Sabi ng palaka, bakit naman kita dadalhin doon? Ikaw yung i-sting mo ko. Sabi ng scorpion, i-sting kita? Tanga ka ba? Tingnan mo pinaliwanag ko Pag ako nakasakay sa likod mo at tinatawid mo ako sa kabila, pag in-sting kita, di namatay ka, hindi patay din ako. Ba't ko gagawin yun, di ba? Nung sumakay na sa likod, habi ng palaga, convincing may logic. O sige, sumakay. Nung nasa kalagitnaan in-sting siya ng scorpion, sabi nung palaka, bakit mo ko in-sting? Di ba sabi mo, hindi mo ko i-sting? Sabi nung scorpion, tanga ka ba? Hindi mo ba nalalaman palaka ka? Scorpio ko, ano ba ginagawa ng Scorpio? Di mang-sting. Yun ang nature niya Yun ang nature ng demonyo. Humarang, humadlang, manakot, to steal, to kill, and to destroy. So, ang Diyos lang ang pag-asa natin. Makapangyarihan ng Diyos, sabi sa 2 Peter 2:9. Ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal sa tukso at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghukom. Marunong magligtas sa tukso. Kasi ang gagawin lang naman ni Satanas kasi hindi niya kaya Diyos Hindi niya kaya si Jesus Christ So ang kakayanin niya, tayo mga anak ng Diyos, gaganti siya sa atin. Kasi hindi siya makaganti doon sa Diyos Kasi alam niya, wala na siyang pag-aaral, sa impyerno na siya. Konting panahon na lang So ang tinitira niya mga anak ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, may kapangyarihan ako, ilayo kayo sa masama. May power din ako, iligtas kayo sa tukso. So sabi ng Diyos, walang tukso na hindi natin kaya. Naglaan na rin ng Diyos ng paraan para magtagumpay ka. So huwag kayong matakot sa mga tukso ni Satanas. Yung paghahadlang siya. Ang gawin mo, maging matatag ka, fight a good fight of faith. Kasi nalulugod lang ng Diyos sa sumasampalataya. Sabi sa Hebrews 10. Ito sabi niya, 36 to 39. Sapagkat kayo nangangailangan ng pagtitiis, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, magsitanggap kayo ng pangako. Sapagkat sa madaling panahon,
siyang pumapariti, darating na't hindi na magluluwag. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya'y umurong, hindi siya kalulugdan ng aking kaluluwa. So huwag mo iiwan ang first love mo. Sundin mo lang lagi ang Diyos. Hindi ka kalulugdan ng Diyos pag umurong ka. Ang umuurong ay hindi nagwawagi. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. So meron doon sa merong pananampalataya. Hindi nagatakot ang demonyo sa Kristiyano. Wala namang pananampalataya yung Kristiyano, katatakot. Pero pag may pananampalataya na yon, takot na siya sa Satanas. Yung prayer, hindi takot si Satanas sa prayer. Yung prayer of faith, doon siya takot. Kasi alam niya, natatandaan niyo yung 7 sons of Sceva. Di ba may naposes? Pumasok sa eksena yung 7 sons of Sceva. Pinapalayas yung demonyo. Ano sabi ng demonyo doon sa katawan ng tao? Anong ginagawa niyo rito? Kayo? Hindi ko kayo kilala. Si Kristo at si Pablo kilala ko. Hinuramos, ginulpi nung masamang espiritu. Itong 7 sons, takbo. Hindi sila kilala ng demonyo. Kasi kapag may Espiritu Santo, kilala ng demonyo yan. Ang nakikita niya kasi si Jesus Christ ang nasa iyo. Ang Espiritu Santo nasa iyo. Natakot sila, hindi sa iyo, kundi yung sa Espiritu Santo nasa iyo at si Jesus Christ na nasa iyo. So sa tuwing tayo sumasampalataya, kasama natin ang Diyos. Huwag kang hindi maniniwala. Lubos ka magtiwala. Lubos ka manampalataya. Kasi yun lang ang natin You have to work out your own salvation with fear and trembling. Kailangan magtiwala ka lang araw. Magsanay ka sumampalataya. Kasi kailangan ng pagsasanay sa pananampalataya. Kailangan lagi kang sumusunod. Ito sabi, Philippians 2:12-13. Kaya nga, mga minamahal ko, ano nangyari dito sa ko? Nagluloko.